You're watching Hope Channel, around the world. Kumusta kayo mga kaibigan? Ako'y bumabati sa inyo muli ng isang napakagandang umaga. Kaloob ng Diyos ito sa atin. It is a gift of God again this morning. Salamat tayo sa Diyos na naging mapayapa muli ang ating pagtulog. Isinugo niya ang kanyang mga anghel na siyang nagbantay po sa atin. Alam po ninyo ang katotohanan, kung walang pagkasi ng Panginoon, maraming taong mapapahamak. Sapagkat sadyang ang kaaway ng ating kaluluwa ay gumagawa araw at gabi. Salamat po na ang Panginoon hindi naghihimagod, lalong-lalo na sa kanyang mga anak na nagsasaliksik ng kanyang salita. Kinagabayan silang patuloy at iniingatan. Kaya ngayong umaga, isang karapatan para sa akin ngayon, ang inyong lingkod, Pastor Daniel Villoso, aking kayong pangunahan sa isang pag-aaral muli sa salita ng Panginoon. Muli sa ating tema, sa lilim ng Ebanghelyo. Subalit bago tayo magpatuloy, katulad po ng ating ginagawa, para matiyak natin ang patnubay ng kalangitan, tayo po ay magpapailan lang ng isang banal na panalangin. O Diyos, Ama naming nasa sa mga langit. Muli sa umagang ito, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming papuri at pagsamba sa inyo. Kinikilala po namin ang inyong kaluwalhatian, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabanalan. Walang katulad kayo, Panginoon. Tangi kayo sa lahat, lalong-lalo na sa inyong pagmamahal sa amin. Na bagamat kami ay mga makasalanan, gayunpaman, handa kayong tumanggap sa amin. Kung mayroon lang kaming pananampalataya sa inyo, anuman ang aming kalagayan, tatanggapin niyo po kami at ibibilang niyo kami na inyong mga anak, lalaki at babae. Kakasiyahan niyo po kaming patuloy upang maalaman namin patuloy ang inyong kalooban at mahanda kami magmana ng inyong kaharian. Sana, O Diyos, sa umagang ito, kasihan kami muli. Nandyan ang inyong mga anak na makikinig. Narito po ang inyong lingkod na magsasalita. Puspusin kami, Panginoon, patuloy ng banal na Espiritu. At sama-sama po kami na makinabang sa tinapay at tubig ng buhay ngayong umaga. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming dalangin. Alang-alang po lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli mga kaibigan ngayong umaga, isa muling salaysay sa atin kung ano ang tunay na pananampalataya na po. Ito naman ay nasulat muli sa aklat ni San Marcos at ito ay sa kabanatang 7. Ang pamagat nito'y The Faith of a Centurion. Alam niyo ang centurion, mga minamahal, ay hindi sila Hudyo. Bagamat sila hindi mga Hudyo, subalit ang Diyos ay gumagawa rin sa kanila. Huwag tayong magtangi ninuman. Kahit na mga taong hindi natin iniisip na mayroong pagkakilala sa Diyos, huwag tayong humatol. Here is a man, a centurion, ibinibilang ng mga Hudyo na siya'y walang kaligtasan, and yet, siya ang nagpahayag ng tunay na pananampalataya. Gumagawa ang banal na Espiritu sa lahat. Anumang lahi, anumang nasyon yan, anumang kulay, God is working to every people. Ang gusto ng Panginoon ay lahat kung maaari ay maligtas. Kaya ang banal na Espiritu ay gumagawa sa lahat ng mga tao. And He has worked in this man. Hindi siya Hudyo. And yet, siya ay kinasihan ng banal na Espiritu at nagpahayag ng tanging pananampalataya. Ganito po ang salaysay.
Ang lalaking ito, na centurion, alam niyo yung centurion, isang commander ito ng isang daan na mga sundalo. Kaya tinatawag na centurion, centurion po. Kaya nga hindi siya pangkaraniwang tao. Pero hindi siyang mataas na tungkulin. Ang kanyang salita ay batas sa kanyang mga tauhan. He is a great man. Subalit anuman ang kanyang kataasan sa siyudad, sa gawain, mayroon siyang kabuhayang may pananampalataya. Tingnan natin ang pangyayari. There is a centurion's servant whom his master valued highly, was sick and about to die. Narito ang isang mayaman, mataas ang tungkulin na tao, tinatawag na centurion, and yet ang kanyang pagturing sa kanyang katulong ay larawan ng tunay na pananampalataya. Ang pagturing niya ay gayon na lamang. Nano pa, siya ay nagkaroon ng tunay na pasanin sa maaring kinabukasan ng kanyang katulong. Alam niyo mga kaibigan, pambihira itong mangyari. Sa mga Hudyo, ang turing nila sa kanilang mga katulong ay para mga instrumento lamang. Subalit ang centurion nito ay kakaiba. He just loves his servants. Hindi niya ginagawang dahilan yung kanyang paging mataas ng tungkulin ni kayamanan. He treats everybody as his own. Alam niyo, mayroon kaming nakilala. Isang pamilya. Naging karapatan po namin na bigyan ng Bible study ito. Mayroon silang katulong. At nung aming alamin kung gaano nakatagal yung katulong sa kanila, ang sabi ng doktora, Pastor, malit pa akong bata, narito na sa amin yan. Siya ang nag-alaga sa amin. Wow! Sabi ko kanya nakatagal? Opo. Alam nyo yung pamilyang yun, mayroon na silang 4 na anak. At yung katulong na yun, na nangalaga doon sa kanilang ina nung siyang malit pa, siya pa rin ang nangangalaga sa 4 nilang mga anak. That's how long that katulong was in her family. And sabi ko, kakaiba ang pagturing ninyo sa katulong. At alam ninyo ngayon, yung katulong na yun, nagkaroon ng sakit. Siya na ay na-paralyze. Naka-wheelchair na siya ngayon. At alam niyo ang kanilang ginagawa? Pinatira sa kanilang bahay, hindi pinauwi sa kanilang pamilya. Nandun mismo sa kanilang bahay. At mayroong isang nurse na nangangalaga sa kanya. What a relationship. What a love, what a faith. Kaibigan, tayo ay mayroong mga kasama sa bahay. Maaring katulong. Paano mo itinuturing ang iyong katulong? May pananampalataya ba? Itinuturing mo ba na kasing halaga ng buhay mo? Alam niyo mga minamahal, mayroon akong mga alam na may katulong. Iba ang pagkain ng katulong sa pagkain nila. Oh, iba. Ang turing nila sa katulong ay parang instrumento. Walang gaanong paggalak. Walang gaanong pagpapahalaga. Mga kapatid, huwag nating gawin yun. Sana naman, sa lilim ng Ebanghelyo ng Panginoon, mabago ang ating buhay. Na kahit na nung taas ng ating tungkulin, mayaman tayo, yet we treat our helpers, our servants, as we value ourselves. O ganito itong centurion nito, hinahangaan ko ang kanyang pananampalataya. He valued his servant very highly. Yan ang salita ng Biblia. O napakagandang halimbawa mga minamahal. Nagkaroon ng sakit itong alipin na ito. At alam niyo sa pagpapahalaga ng centurion, hindi siya nagatubili na kunin ang pansin at tulong ng dalubhasang doktor.
Sino kaya yon? Si Jesus. Bagamat siya ay hindi Hudyo, naglakas loob siya. Dahilan sa kanyang pagpapahalaga, sa kanyang katulong, sinikap niya na yung pinakamakapangyarihan sa lipunan, pinakamarunong, siya ang gagamot sa kanyang katulong. Mga minamahal, that's the way to treat our fellow men. Ibigay natin ang pinakamaganda. You treat your fellow man as yourself. You love others as you love yourself. Kahit nakatulong yan. That is faith. Yan ang tunay na pananampalataya. Kaya nga't palibhasa siya isang hindi Hudyo. May nahihiya siyang lumapit na personal sa Panginoon. Kaya siya nakiusap sa kanyang mga alagad. Sabi niya, mga kaibigan, alam ko na inyong master na si Jesus ay nagpapagaling ng mga may sakit. Pakiusap po lang. Ako'y nahihiyang lumapit sa kanyang personal. Kindly tell him, pakiusap po lang, kindly tell him to come and heal my servant. Pumunta ang Panginoon o mga alagad sa Panginoon. Sabi nila, Panginoon, mayroong isang lalaki dito na mahal niya ang kanyang katulong. Nakakalungkot lamang na siya ay sintoryo. Hindi Hudyo, isang hintil, pero may pananampalataya sa inyo. Nakikiusap siya, Panginoon. Mayroon siyang katulong na kanyang minamahal. Pagalingin niyo raw po. Mayroong mataas na rekomendasyon ang mga alagad. Ang sabi nila, Panginoon, itong sintoryon na ito ay kaibigan natin. Ang katunayan ay siya pa ay tumustos ng salaping malaki upang tayo ipagtayo ng sinaguga. Simbahan. Tingnan niyo ang pananampalataya ng sintoryon na ito. Not only does he love his servant, but he loves the work of God. Hindi siya Hudyo. Kakaiba siyang lahi. And yet, may pananampalataya na tunay sa Panginoon. Kaya nga't si Jesus ay nagpasimulang tugunin ang pasabi ng sintoryon. Inanyayahan niya ang kanyang mga alagad, then let's go! Let's go! At nung sila'y malapit na sa bahay ng sintoryon, alam niyan sabi ng salaysay, nagpasugo rin yung sintoryon. Kinuha niya, tinawag niya ang kanyang mga alipin. Ang sabi nila, why don't you meet Jesus right there? Sabihin niyo lang sa kanya na huwag nang magtuloy sa bahay. Huwag na. Hindi karapat-dapat ang aking bahay na maaring datnan o kaya pasukin ni Jesus na yan. Banal siya, ako'y makasalanan. Hindi ako karapat-dapat na tumanggap sa kanya dito. Sabihin niyo na lamang sa kanya. Ang sabi rito, say a word, O Lord. But say a word. Sabihin niya lang na gumaling ang aking katulong. Mayroon akong pananampalataya na gagaling nga ang aking alipin. Mga kapatid, nakita niyo na ba yung uri ng pananampalatayang iyon? Just the word of Jesus. These centurions believe that his servant will be healed. Just the word of Jesus. Hindi na kailangan na talagang personal na pumunta ang Panginoon doon sa bahay. Hindi na personal na kanyang sagi ng katawan ng kanyang katulong. Just a word, he said, I believe, I have faith that my servant will be healed. Mga kaibigan, hindi malayo mangyari sa atin. Sapagkat ang salita ng Panginoon sa atin ay lalong sumasagana. Narito po ang kanyang salita, ang banal na kasulatan. Kapag tayo na nag-aaral, nagsasaliksik ng salita ng Panginoon, this is the Word of God. Ito ang salita ng Panginoon. Na kung mayroon tayong pananampalataya sa salita ng Panginoon,
tayo ay kalulugdan ng Diyos. Tutugunin niya ang ating pananampalataya. Napakagandang pahayag ng pananampalataya ng senturyon na ito. Kaya nga't si Jesus ay hindi na nagtuloy. Subalit mayroon siyang salitang kahanga-hanga sa lahat na nais kong mapasa atin lahat na nakikinig. Narito, when Jesus heard this, he was amazed at him. Talagang nagtaka rin ang Panginoon. Nagtaka. Kahanga-hanga ang pananampalatayang iyon, ang sabi niya. Kaibigan, wala ditong personal si Jesus. Subalit, maaring kahanga-hanga sa Kanya ang iyong pananampalataya. Kung sa Kanyang salita lamang na narito sa atin, ikaw na ay manampalataya sa Kanyang kapangyarihan. God honors your faith in His Word. Ang sabi ng Panginoon, when Jesus heard this, He was amazed at Him. And turning to the crowd following Him, He said, I tell you, I have not found such great faith, no, not in Israel. Wala pa raw nakita ng Panginoon na ganung uri ng pananampalataya. Kahanga-hanga ang pananampalataya ng senturyon na ito. Hinigitan niya pa yung mga una nang sumusunod sa Panginoon. Hinigitan niya pa ang pananampalataya ng 12 alagad ng Panginoon. Sa salita lamang ni Jesus, gumaling ang kanyang alipin. Mga minamahal, kung mayroon tayong karamdaman, hindi malayo na mangyari sa atin. Only have faith in the Word of God. At katulad po ng ating tinalakay, faith that is true is faith without works. Kapag ang pananampalataya natin ay walang gawa, patay. Ang ibig sabihin kapag kayo ay nanampalataya sa aklat na ito, ang salita ng Panginoon ay atin ding susundin. Isa sa gawa ang ating nakitang katotohanan. Hindi sapat nating babasahin lamang. Sasabihin natin tayo naniniwala, pero sapagkat hindi natin sinusunod, God will not honor our faith. Faith with works is the one that God recognizes. Mayroong anino, mayroong pagpapahayag ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi dito sa verse 10, Then the men who heard him sent and returned to the house and found the servant well. At nung dumating na yung sinugo ng senturyon ng mga alipin, pagdating nila sa bahay, nakita nila ang alipin, magaling na. Hindi na kailangan na si Jesus ay dumating sa bahay. Hindi na kinailangan na hipuin niya ang may sakit. Sa salita niya lamang, malayo pa sa bahay, gumaling na ang alipin na iyon. Mga minamahal, malayo ngayon ang ating Panginoon, di ba? He is there in heaven. He need not come down physically to us to heal our illnesses. Enough that by His word, we can be healed. Sumasagana po ang salita ng Panginoon upang tayo ay Kanyang pagalingin sa ating mga karamdaman. Pagagandahin niya po ang ating buhay sa pamagitan ng pananampalataya at relasyon sa Kanya. Nais kong hangganan ang tema natin ito sa isang salaysay. Mag-asawa, mayroon silang anak na iisa, dalagita. At sapagkat bugtong na anak po, kaisa-isang anak, nais nilang
matuto ng magandang talento ng pagtugtog. And they have chosen that the child should know how to play piano. Magtugtog ng piano. Kaya sila ay nagpasimulang mag-contact kung sinong maaring magtuturo sa kanya. And they found one. Nakasumpong sila at nagpasimula na mag-aral ang dalakitang ito ng pagtugtog sa piano. Dumaan ang linggo, buwan, makalipas ang 1 taon, na-observe nilang kanilang dalagita ay marunong na rin magtugtog, pero yung bang tugtog niya ay yung chopstick. Alam niyo yun? Yung tugtog ng mga bata. Walang sabi ng magulang na ito, siguro naman dahilan sa bata pa at baguhan pa. Pagtiisan lang natin, baka naman matuto pa na magtugtog ng iba. Mag-improve ang kanyang talento ng pagtugtog. Subalit lumipas muli ang linggo, buwan, walang improvement ang kanilang anak sa pagtugtog. The same, when she comes home, she plays the piano in the house at chopstick muli ang kanyang alam na tugtugin. Yun lamang. Medyo nag-isip ang mag-asawa. Ano kaya't iibain natin? Kukuha tayo ng mas marunong na magturo sa kanya. And they have found one. Talagang dalubhas ang tagapagturo ng piano. Grand piano ang kanyang ginagamit. In-enroll ang bata. Pagkatapos, kanilang dinala doon sa maestro. At pagdating ng bata, nakita niyang napakagandang piano, grand piano. Walang permiso, walang paalam. Siya'y tumakbot sa harapan ng piano and started to play. At ano sa inyong palagay ang kanyang matutugtog? Simple chopstick. Yun lamang ang kanyang alam. Medyo napahiya yung kanyang mga magulang doon sa maestro. Subalit ang maestro ay nakangiti. Samantalang tumutugtog yung bata ng chopstick, lumapit yung maestro sa kanya. At sa halip na siya'y sawayin, inupuan niya sa tabi at sinimulan niyang kumpasan yung tugtog ng bata na chopstick. Hindi nagtagal. Yung dalawa, yung bata at yung maestro, ay tumutugtog sila ng napakaganda na tugtugin. It's because the master teacher is there. Ganyan na ganyan ang mangyayari sa ating buhay, mga kapatid. Kung papayag lang tayo, natabihan natin ang ating Panginoon, siya ang magtuturo sa atin, yung bang simpleng buhay natin, na kung magkamisa na hindi natin maaaring magmalaki, ay mababago. At gagawan tayo ng isang buhay na ang tugtog na yan ay isang napakagandang musika, hindi lang sa ating pandinig, kundi sa pandinig ng iba. Oh, napakagandang nangyari sa kasaysayan ng senturyon na ito. Nalathana sa lahat ng mga taong kasama ng Panginoon. Nakakahigit ngayon ang kanyang pananampalataya kaysa kanino man sa dahilan na siya ay nagpasakop sa Panginoon. Maging ang kanyang alipin ay gumaling. Kaibigan ko, ano man ang uri ng buhay mo ngayon, God can change. Tanggapin mo lang na Panginoon mo, tagapagligtas. Tatabihan kanya sa iyong buhay. Tatabihan kanya sa iyong paggawa. Tatabihan kanya anuman ang iyong gawain, and He will help you have a life that is meaningful. Lalo pat ikaw ay magpapahayag ng isang kabuhayang kahanga-hanga, hahangaan ng marami dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Muli, sa ating pagtatapos, tayo muli ay lalapit sa Diyos sa pamagitan ng panalangin.
na kay manawari ang karnasang ito ng senturyon, kasama ang kanyang alipin, ay matupad din sa atin. Sa kabila na hindi tayo Hudyo sa laman, subalit nananampalataya tayong lahat kay Kristo. Sana'y mabago rin ang ating relasyon at buhay sa pamagitan ng lilim ng kanyang ebanghelyo. Manalangin po tayo. Dakila po namin Panginoon, salamat po muli. Lahat po ng salaysay pala sa inyong banal na kasulatan ay kapupulutan po namin na magagandang aral. Huwag kaming humatil, Panginoon, yan po ang inyong turo. Ano man ang kalagay ng aming kapwa, kapanampalataya ba namin o hindi po namin karapatan ng humatil. Narito po ang isang pahayag. Hindi pa kabilang ang senturyon na ito sa inyong pamilya, subalit tumanggap na ng tunay na pagkasi ng banal na Espiritu at nakakitaan siya ng tunay na pananampalataya. Panginoon, tulungan po kami. Naigalang po namin ang aming kapwa. Mahalin namin ang aming makasama sa bahay. Ano man ang kanilang kalagayan, that we would love them as we love ourselves. Na kung mayroon silang pangangailangan, kami ay dadamay sa kanila sa isang pagdamay na nasa puso at tunay na pagmamahal. Tulungan din kami, Panginoon, na magkaroon ng buhay na bago. Sabayan niyo kami sa aming mga paggawa. Sabayan niyo kami sa aming mga gawain araw-araw upang kami ay magkaroon ng isang kabuhayan na maging kahanga-hanga, hindi lang sa inyong harapan, kundi maging sa paningin ng aming mga kapwa. Sasabihin nila na kami ay inyong kasama sa paglakad ng sa aming buhay nito. Salamat, Panginoon. Tinugon niyo muli ang aming kahilingan. Alang-alang po lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli mga kaibigan, nagtatapos muli ang ating pag-aaral ngayong umaga. Subalit ako'y nakikiusap na hanggang sa muli. Magninig tayo muli sa pangmuling pag-aaral, tutunghayan nating patuloy ang lilim ng ebanghelyo ng Panginoon na siyang bumabago ng ating buhay at gagawing marangal, banal ang ating reputasyon, hindi lang sa ating pamilya, kundi sa lipunan na sumasaksi ng ating kabuhayan. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Ito ang aking dalangin sa kanyang pangalan. Magandang umaga po sa inyo. You're watching Hope Channel, around the world. With the high rate of divorce today, many young adults who are dating are wondering if it's worth it to be married. Is it possible to be happy in marriage? Well, one of the challenges of marriage is that oftentimes people are either too negative or too idealistic about their relationship. Marriage can be great, but because no one is perfect, there are no perfect marriages. So couples need to learn that there will be bumpy times as well as great times. And because of that, they need to realize that people will make mistakes. And so you need to learn to be forgiving, understanding, and realize that there's no perfect marriage because there are no perfect people. But if you are aware of that fact and you know that marriage is difficult, then you can prepare yourself and respond in a way that's constructive and that can build your marriage. Bringing hope the world over. Hope Channel.